Sinasabi ko na nga ba, natutulog ka lang rito, Eliseo. Oras ng trabaho pero nagpapahinga ka. Sinasayang mo ang pinapasahod ko sa'yo. Don Paquito, pasensya na po. Antok na antok lang po kasi ako dahil wala po akong maayos na tulog kagabi. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko na makatulog po habang nagpapatuka po sa mga manok. Nagpapalusot ka pa, ha? Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Kagaya ng tatay mong tatamad-tamad. Kaya kinuha na ni Lord. Huwag niyo naman pong idabay ang tatay ko rito, Don Paquito. Matagal na po siyang nananahimik. Ba't sumasagot ka pa? Halika nga ritong bata ka. Aray! Don Paquito, wag po! Maawa po kayo sa akin. Hindi na po ulit ako matutulog sa oras ng trabaho ko. Ang dapat sa'yo ay magtanda para hindi ka na sumasagot-sagot sa akin. Nakiusap ang 10 taong gulang na si Eliseo sa may-ari ng asyenda na si Don Paquito kung saan siya nagtatrabaho. Mahigpit nitong hinawakan ang braso niya at kinaladkad siya papunta sa isang lugar kung saan inilalagay ni Don Paquito ang mga trabahador na nais nitong parusahan. Ang tawag ni Don Paquito sa lugar na yon ay Bartolina. Habang kinakaladkad si Eliseo ni Don Paquito, ay nakasalubong nila si Mang Arturo, ang matandang lalaki na nagsisilbing magulang ni Eliseo simula nang maulila na siya. Nabitiwan ni Mang Arturo ang basket na may laman na mangga. Agad na tumakbo ang matandang lalaki palapit kina Eliseo. Sino? Eliseo! Don Paquito! Ano pong nangyayari? Itong apu-apuhan mo, Arturo. Nahuli ko natutulog sa oras ng trabaho. At bukod pa ron, sinasagot-sagot pa ako ng damuhong bata na ito. Dadaling ko lang naman siya sa Bartolina para magtanda. Don Paquito, maawa ka naman sa bata. Bata pa si Eliseo eh. Hindi niya pa alam ang ginagawa niya. Patawarin mo na lang siya. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Ano't nakikialam ka, ha? Hindi mo alam kung gaano katamad ang batang ito. Wala siyang disiplina, Arturo. Ang daming nangangailangan ng trabaho, pero hindi siya marunong magpahalaga sa trabaho niya. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon, Don Paquito. Ako na ang bahalang dumisiplina sa kanya. Huwag kang makialam dito, Arturo. Kung ayaw mo pati ikaw ay idamay ko. At wala kang karapatan para sabihan ako ng dapat kong gawin sa mga trabahador ko. Arturo, huwag ka na po makialam. Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang po ako. Bakas sa mukha ni Mang Arturo ang pag-aalala para kay Eliseo, pero wala na itong nagawa nang muling hilahin ni Don Paquito si Eliseo. Huminto sina Eliseo sa tapat ng isang napakaliit na silid na isang tao lamang ang kasya. Matatagpuan yun sa gitnang bahagi ng hasyenda. Gawa sa matibay na uri ng kahoy ang dingding nun at ganun din ang bubungan. May maliit na butasyon sa itaas na siyang pinagmumulan ng hangin. Bilang parusa sa katabilan ng dila mo at sa pagtulog mo sa trabaho, diyan ka na muna hanggang bukas ng umaga, Eliseo. Itinulak ni Don Paquito si Eliseo papasok at pagkatapos ay malakas nitong isinara ang pinto. Narinig ni Eliseo ang paglagay ng kandado ni Don Paquito mula sa labas. Hindi na sinayang ni Eliseo ang lakas niya at umupo na lamang siya sa sahig na kahoy. Sa sobrang liit ng silid na yon ay hindi siya maaaring humiga. Ang kaya niya lang gawin ay ang umupo at tumayo. Hindi napigilan ni Eliseo ang pagluha. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanyang mga magulang. Wala na ang mga yon. Halos 3 taon na ang nakakalipas simula nang mamatay ang kanyang ama at ina. Kung kasama lang sana niya ang mga yon, ay sigurado siya na hindi papayag ang mga yon na apihin siya ni Don Paquito. Napabuntong hininga si Eliseo habang pilit
na pinipigilan ang patuloy na pagpatak ng kanyang luha. Mabilis na dumaan ang mga oras hanggang sa unti-unting nakatulog na si Eliseo. Pagkatulog niya ay agad na dinalaw siya ng isang panaginip. Sa panaginip ni Eliseo ay nasa loob siya ng hasyenda. Gabi at tahimik ang paligid. Sa isang sulok ng bakuran, nakita niya ang anino ng isang aswang. Unti-unting lumapit ang aswang sa isang bahay at sa loob ng bahay na yon ay naroon ang kanyang mga magulang. Naging mabilis ang kilos ng aswang. Nang tumakbo palabas ang nanay ni Eliseo ay sinundan ito ng aswang at nilapa. Ang tatay naman niya ay sinubukang isalba ang kanyang ina, pero maging yun ay pinatay din ng aswang. Hindi makagalaw si Eliseo. Parang nakatali ang kanyang mga paa sa lupa. Hindi niya magawang tulungan ang kanyang mga magulang. Nagising si Eliseo mula sa masamang panaginip na yon na hingal na hingal. Nanginginig siya sa takot at kaba, ngunit alam niya na ang panaginip na yon ay isang pagbabalik tanaw lamang dahil ganun talaga ang ikinamatay ng kanyang mga magulang. Tumitig si Eliseo sa maliit na butas ng silid. Hindi niya alam kung gaano pa siya katagal mananatili roon, ngunit ramdam niya ang pangamba sa bawat segundo na lumilipas. Umaga na nang marinig ni Eliseo ang pag-alis ng kandado sa pinto ng maliit na silid na yon na pinagkulungan sa kanya ni Don Paquito. Dahan-dahan siyang tumayo. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga tuhod. Bumukas ang pinto at nakita niya si Mang Arturo. Mang Arturo, bakit ikaw po nagbukas nito? Inutusan lang ako ni Don Paquito. Pasalamat ka at pagdamag ka lang niyang ikinulong dito. Salamat po, Mang Arturo. At salamat din sa Diyos. At makakaunat-unat na ako. Tahimik lang na tumango si Mang Arturo at inabot ang kamay ni Eliseo para tulungan siyang makalabas ng silid. Nang nakalabas na siya, sumagap agad siya ng sariwang hangin. Naglakad na lang silang dalawa papunta sa kubo kung saan sila tumutuloy. Habang naglalakad ay naalala ni Eliseo ang napanaginipan niya habang nakakulong siya sa maliit na silid. Mang Arturo, napanaginipan ko po kagabi ang mga magulang ko. Nakita ko silang pinatay ng aswang. Hanggang ngayon pala ay napapanaginipan mo pa rin ang pangyayaring yun. Pero matagal na yun, Eliseo. Alam mong wala na tayong magagawa. Siguro ay iniisip mo pa rin na nangyari sa mga magulang mo. Hindi naman kita masisisi dahil tunay na mahirap makausad kapag nawalan ka ng nanay at tatay. Ewan ko, Mang Arturo, pero mukhang habang buhay nang nakatatak sa akin ang pangyayaring yun. Lalo na't nasaksihan ko mismo kung paano sila patayin ng aswang. Ang importante, buhay ka pa. Sigurado ko na may misyon ka pa rito sa lupa. Kaya hindi hinayaan ng Panginoon na pati ikaw ay mapatay ng aswang. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na muna ngayong araw. Hindi biro ang pagkakakulong sa'yo sa Bartolina ni Don Paquito. Pero baka hanapin po ako ni Don Paquito, Mang Arturo. Hindi ka niya hahanapin kung tapos na ang trabaho mo. Hayaan mo at ako na ang bahala sa mga manok. Doon ka na muna sa kubo natin at magpahinga ka. Nakita ni Eliseo ang pag-aalala sa muka ni Mang Arturo. Napakapalad niya dahil kahit hindi siya kadugo ni Mang Arturo ay inaalagaan pa rin siya nito simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Si Mang Arturo na ang tumayong gabay niya sa buhay. Kinabukasan ay bumalik na si Eliseo sa pagtatrabaho sa manukan. Pinakain niya ang mga manok ni Don Paquito. Naging mabilis ang paglipas ng mga oras
At nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay umuwi muna siya sa kanilang kubo para magluto ng ulam nila ni Mang Arturo. Kinagabihan, matapos na maghapunan ay agad na humiga si Eliseo sa nakalatag na banig. Bigla siyang nakaramdam ng labis na antok matapos niyang kumain. Pumikit siya at hinayaan niya ang sarili na makatulog. Hindi nagtagal, muling dinalaw si Eliseo ng isang nakakatakot na panaginip. Sa kanyang panaginip ay nasa likuran siya ng bodega sa asyenda. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga yabag. Pagtingin niya sa kanyang unahan ay may isang babae na tumatakbo. Nakasuot ng bulaklaking blusa ang babae. Sa likod nito ay may isang mabangis na aswang na humahabol dito. Napasigaw ang babae nang maabutan yun ng aswang. Kitang-kita ni Eliseo ang dugong dumaloy sa katawan ng babae nang kagatin ng aswang ang leeg nito. Kinabukasan ng umaga, habang naglalakad sina Eliseo at Mang Arturo patungo sa manukan, ay tahimik lang si Eliseo. Hindi mawala sa isip niya ang babaeng kanyang napanaginipan. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang babae na pasalubong sa kanila ni Mang Arturo. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Eliseo. Napako ang kanyang tingin sa babae. Hindi siya maaaring magkamali. Ang babaeng yun ang nasa panaginip niya na pinatay ng aswang. Agad na nilapitan ni Eliseo ang babae na nagtaka sa paraan ng pagkakatitig dito ni Eliseo. Ate! Ate! Teka lang po. Kailangan ko po kayo makausap. May importante po akong sasabihin sa inyo eh. Ate, ang totoo po niyan, napanaginipan ko po kayo kagabi. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin eh. Pero ate, sa panaginip ko po, inatake po kayo ng isang aswang. Pinatay po kayo ng aswang, ate. Yan pong suot yung damit ngayon, yan din po ang suot nyo sa panaginip ko. Eliseo, ano ba pinagsasasabi mo? Karing, pasensya ka na sa sinasabi ng batang ito ah. Masyado lang talagang malawak ang kanyang imahinasyon. Pero Mang Arturo, totoo po ang mga sinabi ko. Napanaginipan ko po siya kagabi. Pinatay po siya ng aswang sa panaginip ko. Kailangan niya pong mag-ingat. Nakasimangot na umalis ang babae na tinawag ni Mang Arturo sa pangalan na Karing. Nang wala na si Karing, ay saka kinausap ni Mang Arturo si Eliseo. Pambihira ka! Ano bang ginawa mo, Eliseo? Hindi ka dapat nananakot ng ganon sa ibang tao. Hindi po ako nananakot, Mang Arturo. Talagang nakita ko po siya sa panaginip ko kagabi. Baka kasi pangitain yun sa mangyayari kaya naisip kong sabihin sa kanya para makapag-ingat po siya. Ano na nga yung panaginip na yun, Eliseo? Tara na sa manukan para matapos mo nang dapat mong tapusin doon. Yung panaginip ko po, Mang Arturo, parang totoo po kasi. Kahit gising na ako, ay ramdam ko pa rin po ang takot. Alam mo, minsan ang mga panaginip natin ay dahil lamang sa iniisip natin kapag gising tayo. Kaya hindi mo dapat binibigyan ng kahit anong kahulugan ng panaginip mo, Eliseo. Kapag nagpatuloy ka sa ginagawa mo na yan, ay magdudulot ka lamang ng takot sa mga naririto sa asyenda. Kaya gusto ko na tigilan mo na yan. Nagpakawala na lamang si Eliseo ng isang malalim na paghinga. Wala naman siyang masamang intensyon kung bakit niya sinabi sa babae na napanaginipan niya ito na pinatay ng aswang. Hindi niya intensyon ang magdulot ng takot sa kapwa niya. Ang nais niya lang ay makapagbigay ng babala. Kinaumagahan, naging malakas ang bulungan ng mga trabahador tungkol sa isang balita na may bangkay ng isang babae na natagpuan sa likod ng bodega sa asyenda. Nagkagulo ang mga tao at si Don Paquito ay nagmadaling dumating sa lugar kung saan naroon ang bangkay. Si Eliseo at si Mang Arturo
ay kasama sa nagkumpulan ng mga trabahador. Bumigat ang pakiramdam ni Eliseo nang makita niya ang bangkay. Tumutok ang kanyang mga mata sa wasak na katawan ng biktima, ang babae na nakita niya kahapon sa kanyang panaginip, at ang bangkay ng babae na nasa labas ng bodega ay iisa lamang. Halos hindi na yun makilala dahil sa malalalim na sugat nito sa iba't ibang parte ng katawan. Nagmamadaling umalis si Eliseo sa kumpulan ng mga tao. Sumunod naman sa kanya si Mang Arturo. Mang Arturo, siya po yung babae sa panaginip ko na pinatay ng aswang. Siya rin po yung sinabihan ko kahapon na babae. Si Karing, mukhang nagkatotoo nga ang panaginip mo, Eliseo. Hindi po mukhang nagkatotoo. Nagkatotoo po talaga. Sabi ko na nga be, kaya masama ang kutob ko sa panaginip na yun. Mangyayari pala talaga sa totoong buhay. Pilit na inalis ni Eliseo ang imahe ng bangkay sa kanyang isipan, pero tila nakatatak na yun doon. Hindi alam ni Eliseo kung anong mararamdaman niya. Hindi niya alam kung nagkataon lamang ang lahat o talagang nakita niya ang mangyayari sa pamamagitan ng kanyang panaginip. Bakit hindi siya nakinig sa akin, Mang Arturo? Sinabi ko na po sa kanya na mag-ingat siya, pero hindi niya po ako pinansin. Kasalanan ko to. Dapat mas kinumbinsi ko pa siya na mas maging maingat. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Eliseo. At hindi rin natin masisisi si Karing. Sino bang mag-aakalang ang sinabi mo ay magkakatotoo? Pero Mang Arturo, kung nakinig lamang siya sa akin, baka buhay pa siya ngayon. Wala na tayong magagawa sa nangyari na, Eliseo. Nangyari na yun. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Wala tayong kakayahan na ibalik ang nakaraan. Kaya mas mabuti na lang kung tanggapin na lang natin ang masaklap na sinapit ni Karing. Ang mabuti pa ay magtrabaho na tayo para mabilis tayong makatapos. Wala nang nagawa pa si Eliseo kundi ang simulan ang pagtatrabaho. Alam niya na kahit may namatay na trabahador sa asyenda, ay kailangan pa rin nilang magtrabaho. Hindi papayag si Don Paquito na huminto sila sa pagtatrabaho kahit pa may trahedyang nangyari sa loob ng asyenda. Simula noon, halos gabi-gabing hindi tinatantanan si Eliseo ng mga imahe ng mga tao sa asyenda na pinapatay ng aswang sa kanyang panaginip. Naging normal na para sa kanya ang paggising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pagdalaw sa kanya ng isang masamang panaginip. Isang gabi, muling nanaginip si Eliseo. Isang lalaking trabahador ang nakita niyang pinatay ng aswang malapit sa may taniman ng palay. Pinatay ng aswang ang lalaki sa ibabaw ng tambak ng dayami. Nang magising si Eliseo ay basang-basa ang kanyang damit ng pawis. Tumingin siya sa paligid. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ng kubo. Pumikit siya ng mariin at pilit inalis ang mga imahe ng karahasan mula sa kanyang isip. Hindi niya nakinaya ang bawat panaginip niya ay tila nagpapakita ng paparating na kamatayan. At ang nakakatakot pa roon ay natutupad o nagkakatotoo ang kanyang mga panaginip. Kinabukasan ay nagkagulong muli sa asyenda nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaking trabahador sa ibabaw ng dayami. At tulad ng napanaginipan ni Eliseo, wakwak ang tiyan ng lalaki at may mga malalalim itong kagat sa liig. Mang Arturo! Mang Arturo! Sa maniwala ka man po sa hindi, napanaginipan ko ang lalaki niya na pinatay ng aswang. Ano bang nangyayari sa'yo? At nananaginip ka ng mga ganyan, Eliseo? Hindi ko rin po alam, Mang Arturo. Kahit po ako ay naguguluhan na sa mga nangyayari sa akin. Wala po akong idea kung bakit ganun madalas ang aking panaginip. Pero alam mo, Eliseo, bukod sa panaginip mo na yan,
ay nababahala rin ako sa nangyayari rito sa asyenda. Ilang tao na ang pinatay, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin nahuhuling sospek ang mga pulis. Mas makabubuti siguro kung kausapin na natin si Don Paquito at baka masyado niyang minamaliit ang nangyayari rito sa kanyang asyenda. Parang magsasayang lang po tayo ng laway kapag kinausap natin si Don Paquito. Wala naman po siyang pakialam sa atin eh. Aba, dapat siya magkaroon ng pakialam sa atin. Dahil kung magpapatuloy ang pagpatay ng aswang dito sa asyenda, baka lahat ng trabahador niya ay maubos o kaya ay mas piling umalis na lang kaysa hintayin pa na mabiktima sila ng aswang na yon. Agad na nagtungo sina Eliseo at Mang Arturo sa mansyon ni Don Paquito. Kinausap nila si Don Paquito para tanungin ito kung may ginagawa ba ito para mamanatiling ligtas ang mga trabahador. Gaya ng inasahan ni Eliseo ay hindi man lang nagpakita ng malasakit ang kanilang amo. Bakit? Hindi pa ba sapat ang mga security guard ko rito sa asyenda? Aba, kaya na nila kayong protektahan. Saka patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga pulis. Kaya kapag nahuli na ang pumatay sa mga trabahador ko, ay magiging kampante na kayong lahat. Pero mawalang galang na Don Paquito. Hindi tao ang pumapatay dito sa asyenda mo, kundi isang aswang. Hindi pulis ang kailangan natin, kundi mga tao na may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ano bang sinasabi mo, Arturo? Nanitibang ka na ba? Anong aswang ang sinasabi mo dyan? Hindi totoo mga aswang-aswang na yan. At kung sino man ang pumatay sa mga trabahador ko, ay humanda siya dahil hindi ako titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Masyado niya akong pinahihirapang hayop siya. Ang hirap-hirap pagharap ng mga tao magtatrabaho sa aking asyenda, tapos papatayin niya lamang. Ang akala ko pa naman po talaga nag-aalala kayo sa mga pinatay dito, Don Paquito. Pero sarili niyo lang po pala ang iniisip niyo. Aba, talaga sumasagot ka pa rin sa akin, bata ka ha? Anong gusto mo? Ikulong uli kita sa Bartolina, ganun ba? Eliseo, tumahimik ka na muna. Pero Don Paquito, kailangan mong maniwala. Aswang ang pumatay sa mga trabahador mo. Ipilit mo pa ang bagay na yan at palalayasin kita rito, Arturo. Wala akong pakialam kahit isa ka pa sa pinakamatanda kong trabahador. Kayang-kaya kitang alisan ng trabaho kung gugustuhin ko. Hindi na kumibo pa at nagsalita si Mang Arturo. Nakita nila na wala talagang balak na tumulong si Don Paquito sa kanila. Kaya nagdesisyon na sina Eliseo at Mang Arturo na umalis na lamang sa mansyon. Nang sumapit ang gabi, isang bagong panaginip na naman ang dumalaw kay Eliseo. Sa pagkakataong yon, walang pinatay na trabahador ang aswang, kundi isang lalaki na matipuno ang pangangatawan ang nakita niyang nakipaglaban sa isang mabangis na aswang. Napansin ni Eliseo ang isang pahabang peklat ng lalaki sa kaliwang pisngi nito. Kinaumagahan, habang naglalakad si Eliseo patungo sa ilog upang maligo, ay napansin niya ang isang lalaki na nagpapaligo ng isang kabayo sa ilog. Napansin niya noon lamang niya nakita ang lalaking yun sa asyenda, na hinuha niya na bagong trabahador yun ni Don Paquito. Dahil naisip ni Eliseo na bagong trabahador ang lalaki, ay naisipan niyang magpakilala rito. Ngunit nang makalapit siya sa lalaki, ay bigla siyang natigilan. Agad niyang nakita ang pahabang peklat ng lalaki sa kaliwang pisngi nito. Kagaya yon ng lalaking nakita niya sa panaginip niya na nakipaglaban sa aswang. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Kuya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Alam niyo po bang napanaginipan kita kagabi? Oo, hindi ako pwede magkamali. Ikaw yun. Ikaw yung lalaki sa panaginip ko. Teka, paano mo ko mapapanaginipan? Ngayon lang yata tayo nagkita. Hindi ko rin alam pero yung peklat mo sa muka, kagaya ng peklat ng lalaki sa panaginip ko.
Nakikipaglaban ka pa nga sa aswang eh. Tapos ang galing-galing mo. Ay nako, wala akong pakialam sa panaginip mo, bata. Umalis ka na dahil marami pa akong kailangan gawin. Nakakaabala ka sa trabaho ko. Pero kuya, gusto kong sabihin sa'yo na lahat ng panaginip ko ay nagiging... Hindi na nagawang tapusin ni Eliseo ang sasabihin nang marinig niya ang malakas na pagtawag sa kanya ni Mang Arturo. Lumingon siya sa likuran niya at nakita niya si Mang Arturo na sumenyas para lumapit siya. Patakbong lumapit si Eliseo kay Mang Arturo. Magkakilala na ba kayo ng bagong trabahador na si Christopher? Christopher po ba ang pangalan niya? Ngayon ko lang po siya nakita, Mang Arturo. Bakit po siya kinakausap? Alam ko po kasing bago siya rito sa asyenda eh. Tapos nang lapitan ko po siya, doon ko po nalaman na siya yung lalaki po sa panaginip ko. Nakita ko po siyang nakikipaglaban sa aswang sa panaginip ko, Mang Arturo. Ayan ka na naman sa panaginip na yan, Eliseo eh. Ang mabuti pa ay magtrabaho na tayo. Pero Mang Arturo, ilang beses na po nagkatotoo mga panaginip ko, di ba? Ikaw po makakapagpatunay niyan. Oo na, sige na. Magtrabaho na tayo. At huwag mo nang sasabihin sa iba mga panaginip mo. At baka isipin na nababaliw ka na. O baka mapaghinalaan ka pang ikaw ang aswang. Kasi alam mo ang mga mangyayari at kung sino ang susunod na magiging biktima. Hala, grabe naman po sila sa akin kung pag-isipan nila ako ng ganun. Ang gusto ko lang naman po ay makatulong at makapagbigay po ng babala. Eliseo, madalas ang tingin ng mga tao sa mga kakaibang kakayahan ay isang sumpa. Baka ikapahamak mo lang yan kung maraming makakaalam ng tungkol sa mga panaginip mo na nagkakatotoo. Kaya kung ako sa'yo, itikom mo na lamang ang bibig mo. Tahimik na tumango si Eliseo pero hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sila palayo sa ilog, ay nilingon niya si Christopher sa huling pagkakataon. Kung pagbabasihan ni Eliseo ang panaginip niya, ay malakas ang kutob niya na si Christopher ang maaaring maging pag-asa nilang lahat upang matigil na ang pagpatay ng aswang sa asyenda ni Don Paquito. Muling nanaginip si Eliseo isang gabi. Sa panaginip niya ay nakita niya ang isang lalaki ang naglalakad sa gubat. Mula sa dilim, isang aswang ang sumulpot at mabilis na sinunggaban ang lalaki. Nakita ni Eliseo kung paano pinaslang ng halimaw ang kawawang biktima. Sinubukan niyang sumigaw, ngulit huli na ang lahat dahil tuluyan nang namatay ang lalaki sa malupit na mga kamay ng aswang. Hindi na kinaya pa ni Eliseo na manahimik na lamang. Alam niya na may malaking rason kung bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng kakayahan na makita ang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip. At ang rason na naisip niya ay ang iligtas ang mga nagtatrabaho sa asyenda mula sa aswang. Pagkakain niya ng almusal ay nauna na siyang umalis ng kubo kay Mang Arturo. Naglakad-lakad siya sa buong asyenda upang hanapin ang lalaking pinatay ng aswang sa panaginip niya. Hindi nagtagal, nakita niya ang lalaki sa taniman ng mga gulay. Walang pagdadalawang isip na nilapitan ni Eliseo ang naturang lalaki. Kuya, pwede po ba kita makausap ngayon? May tungkol saan naman? Importante ba yan? Mahalaga po sasabihin ko sa inyo eh. Kailangan niyo po mag-ingat. Napanaginipan ko po kayo kagabi. Nakita ko pong pinatay kayo ng aswang. Bata, kung nandito ka para makipagbiruan sa akin, mas mabuti pang umalis ka na lamang. Marami pa akong gagawin at wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Hindi po. Totoo po ang sinasabi ko, Manong. Ilang beses ko na po napanaginipan ng mga tao dito sa asyenda na pinapatay po ng aswang. At lahat po na napanaginipan ko ay nagkatotoo po. Alam mo, masyado lang malawak siguro ang imahinasyon mo. Maghuhula ka ba? Masyado ka pang bata para maging manghuhula. Sige na, umalis ka na at
Nakakaistorbo ka na sa akin. Kaya sige, alis na rito, bata. Naramdaman ni Eliseo na kahit anong sabihin niya ay hindi siya papaniwalaan ng lalaki. Sa tingin niya ay nagawa na niya ang dapat niyang gawin, kaya mas pinili na lamang niyang umalis. Habang naglalakad si Eliseo papunta sa manukan, ay isang boses ng lalaki ang narinig niya sa kanyang likuran. Sandali lang, bata. Hintayin mo ako. Lumingon si Eliseo at nakita niya si Christopher. Seryosong naglalakad ang lalaki palapit sa kanya. Bakit Kuya Christopher? Oh, alam mo na ang pangalan ko? Nalaman mo ba dahil napanaginipan mo rin? Hindi kuya. Sinabi sa akin ni Mang Arturo. Oo nga pala. Ako po si Eliseo, kuya. Ano palang kailangan niyo po sa akin? Mangyaring hindi ko sinasadya na marinig ang mga sinabi mo rin sa lalaki. Totoo ba yun? Napapanaginipan mo kung sino ang susunod na bibiktimain ng aswang dito sa asyenda? Opo. Totoo po yun, kuya. Napanaginipan ko kasi yung lalaking kausap ko kagabi na pinatay siya ng aswang sa gubat. Kuya, hindi to ang unang beses na nangyari to. Maraming beses na ako na naginip ng ganun at lahat ng napanaginipan ko ay nagkatotoo. Sandali. Paano niyo po nalaman na may aswang dito sa asyenda? Nagtaka man si Eliseo ay sumunod pa rin siya kay Christopher patungo sa isang maliit na kubo na nakatago sa likod ng mga puno ng nyog. Pagdating nila roon ay binuksan ni Christopher ang pinto at pinapasok nito si Eliseo. Sa loob ng kubo, nagulat si Eliseo sa kanyang mga nakita. Nakasabit sa dingding ang iba't ibang sandata. May mga itak, buntot ng pagi at iba pang gamit na tila hindi pangkaraniwan at noon lamang niya nakita. Hinawakan ni Eliseo ang buntot ng pagi na nakasabit sa dingding. Hindi ba kuya? Ginagamit to panlaban sa mga aswang? Tama ka dyan, Eliseo. Mabisang panlaban sa aswang ang buntot ng pagi. Dahil isa yan sa talagang kinatatakutan nila. Bakit may mga ganito kang gamit, Kuya Christopher? Sasabihin ko na sa'yo kung sino talaga ako, Eliseo. Isa akong manunugis ng aswang. Pumasok ako rito sa asyenda ni Don Paquito, hindi para magtrabaho lang. Pumasok ako rito para ipaghiganti ang pagkamatay ng nanay ko sa kamay ng isang aswang. Kung kilala mo si Karing, siya ang aking inay. Ano po? Si Aling Karing? Ang totoo po, siya po ang unang tao na napanaginipan kong pinatay ng aswang. Binigyan ko pa po siya ng babala noon, pero hindi po siya naniwala sa akin. Kung ganun, kung naniwala lang sana sa'yo ang aking inay, malamang buhay pa siya hanggang ngayon. Pero kuya, wala po talagang naniniwala sa akin eh. Nakakalungkot nga lang po kasi parang wala pong silbi ang panaginip ko. Kasi wala naman po naniniwala sa mga sinasabi ko. Pero kuya, maiba ko. Manunugis ka pala? Kung ganun, tama ang nakita ko po sa panaginip ko tungkol sa inyo. Kaya pala, nakita kitang nakikipaglaban sa aswang kasi isa ka pala talagang manunugis. Pero kuya, bakit mo pala sinabi sa akin na manunugis ka? Dahil kailangan ko ang tulong mo, Eliseo. Ano po? Tulong ko? Anong tulong po maibibigay ko sa inyo? Nang malaman kong may kakayahan ka na makita ang biktima bago sila mapatay sa pamamagitan ng panaginip, inaisip ko na magagamit ko yon para matalo at mapatay natin ang aswang. Kailangan kong malaman kung sino ang susunod na bibiktimay ng aswang at magagawa ko yon sa pamamagitan mo, Eliseo. Nanahimik si Eliseo sa sinabing yun ni Christopher. Dati ay hindi niya alam kung paano gagamitin ng tama ang kakayahan niya. Pero sa sinabi ni Christopher ay doon niya napagtanto na yun na ang pagkakataon niya upang makatulong at mailigtas ang mga tao sa hasyenda
mula sa aswang. O ano? Anong desisyon mo, Eliseo? Tutulungan mo ba ako? Ha? Oo naman kuya. Pero paano ba kita matutulungan? Ganito, sa bawat panaginip mo, kailangan mong tandaan ang mga detalye. Saan nangyari at kung sino ang magiging biktima. Kailangan nating iligtas ang taong yun at kukunin ko ang pagkakataon na yun para labanan ng aswang. Okay, sige po kuya, payag na po ako. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko agad sa'yo kapag nanaginip ulit ako. Kung ganun po, parang magiging mag-partner pala tayo sa pagpatay sa aswang, Kuya Christopher. Ano ka mo? Mag-partner? Yung parang ano po, parang magkasangga. Partner. Tumango si Christopher. Dumapo ang seryosong tingin ni Christopher kay Eliseo at doon nakita ni Eliseo na hindi basta-basta si Christopher. Alam ni Eliseo na si Christopher ang magiging sandata nila laban sa halimaw na kumikitil ng buhay sa mga trabahador sa loob ng hasyenda. Sa mga sumunod na araw ay hinintay ni Eliseo na muli siyang managinip. Sa pagkakataon na yon ay nagdesisyon si Eliseo na bigay ang buong tiwala niya kay Christopher. Sa kabila ng takot at pagdududa sa kanyang kakayahan, alam niyang yun na ang tamang oras para gamitin niya yon sa tamang pamamaraan. Isang gabi, muling dinalaw ng panaginip si Eliseo. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Don Paquito na naglalangoy sa swimming pool nito na nasa labas ng malaki nitong mansyon. Tahimik na naglalangoy si Don Pepito nang biglang may sumulpot na aswang sa kung saan at inatake si Don Paquito. Walang kalaban-laban si Don Paquito habang kinakagat ito ng aswang. Kitang-kita ni Eliseo kung paano bumaon ang matutulis na kuko at pangil ng halimaw sa katawan ng kawawang si Don Paquito hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Pagkagising ni Eliseo kinaumagahan ay agad niyang naalala ang panaginip niyang yon. Tumayo siya kagad at tumakbo palabas ng kubo. Eliseo! Pabihira itong bata to. Saan ka pupunta? Kumain ka na muna! Mamaya na lang po pagbalik ko. Malalaki ang hakbang na tinungo ni Eliseo ang daan papunta sa kubo ni Christopher. Naabutan niya si Christopher na nagkakape sa labas ng kubo nito. O Eliseo, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Kuya, heto na. Nanaginip na ako kagabi. Si Don Paquito, siya po ang susunod na papatayin ng aswang. Ano? Sigurado ka ba? Si Don Paquito talaga? Sigurado ako kuya. Napanaginipan ko po siya kagabi. Inatake siya ng aswang habang naliligo po siya sa swimming pool sa labas ng mansyon niya. Sa tingin ko, mamayang gabi po yun mangyayari. Kung ganun, mamayang gabi ay pupunta tayo sa mansyon ni Don Paquito para malaman natin kung magkakatotoo nga ba ang panaginip mo tungkol sa kanya. Pero kuya, hindi ba pwedeng ngayon na natin puntahan para bigyan siya ng babala? Eliseo, ilang tao na ba ang binigyan mo ng babala pero hindi naniwala sa'yo? Sa tingin mo ba, maniniwala si Don Paquito sa babala mo? Hindi ko alam kuya. Baka magalit pa nga yun sa akin eh. Edi kung ganon, mamayang gabi natin siya puntahan sa mansyon niya. Magbabantay tayo hanggang sa makita natin ang aswang na yon. Kukunin ko ang pagkakataon na yon para mapatay ang aswang dito sa asyenda. Kahit wala pang ginagawa si Christopher, ay may paghanga na kagad si Eliseo para sa tapang ni Christopher. Nang sandaling yon, hindi na siya makapaghintay na makita si Christopher kung paano ito makipaglaban sa aswang. Pagsapit ng gabi, ay matyagang nagbantay sina Eliseo at Christopher sa labas ng mansyon ni Don Paquito. Dala ni Christopher ang buntot ng pagi at itak nito. Nakapwesto sila malapit sa swimming pool. Maya-maya pa ay nakita nila ang pagdating ni Don Paquito. Nakasuot yon ng board short nang tumalon yon sa swimming pool at agad yung nagsimulang lumangoy. Habang lumalalim ang gabi,
Nakaramdam sila ng kakaibang paggalaw sa paligid. Luminga sina Eliseo at Christopher. Sandali lang na nawala ang mga mata nila kay Don Paquito ay narinig na kagad nila ang malakas na sigaw ni Don Paquito mula sa swimming pool. Agad na tumakbo sina Eliseo at Christopher patungo roon. Nakita ni na Eliseo na nakikipagpambuno si Don Paquito sa aswang sa tabi ng swimming pool. Walang pag-aalinlangan na umatake si Christopher sa aswang habang nanonood sa gilid ng swimming pool si Eliseo. Hinampas nito ang aswang gamit ang buntot ng pagi. Nang mabitiwan ng halimaw si Don Paquito, ay agad itong tumakbo, papasok sa loob ng bahay. Tila naramdaman ng aswang na wala itong laban kay Christopher, kaya bago pa ito tuluyang mamatay sa kamay ng manunugis, ay tumakas na yon. Sinubukang sundan ni Christopher ang aswang, ngunit mabilis siyang nawala sa paningin nila. Nang wala na ang aswang, ay nag-alinlangan na lumabas si Don Paquito. Nasaan na ang halimaw? Nasaan na ang halimaw? Aswang po, Don Paquito! Aswang po! Hindi po halimaw! Siguro naman po ngayon maniniwala na po kayo sa amin ni Mang Arturo na totoo po ang aswang dito sa inyong hasyenda. Aswang o halimaw man yun, iisa lang yun. Nasaan na siya? Nakatakas siya, Don Paquito. Hindi ko na nahabol kasi ang bilis niyang nawala. Ano? Pinakawalan niyo pa? Dalawa na nga kayo pero natakasan pa kayo! Mga inutil! Don Paquito, hindi basta-basta kalaban ng isang aswang. Matalino ang ilan sa kanila. Saka, hindi po ba dapat ay magpasalamat na lang po kayo sa amin? Kasi niligtas po namin kayo. Alam ko na. Tinulungan niyo ako kasi gusto niyo ng gantimpala, ganun ba? Mga mukhang pera. Para sabihin ko sa inyo, wala kayong makukuhang pera sa akin kahit 5. Kahit hindi niyo ako tulungan, makakaligtas pa rin ako sa aswang na yon. Magsasalita pa sana si Eliseo pero hinawakan siya ni Christopher sa balikat. Napatingin siya rito at kahit wala itong sinabi, ay naramdaman niya na nais nitong sabihin na wag na siyang makipagtalo pa kay Don Paquito. Nagpaalam na lamang sila kay Don Paquito at umalis na sila sa loob ng mansyon nito. Bago umuwi sa kani-kanilang bahay, ay nagpahinga muna sina Eliseo at Christopher sa ilalim ng isang puno. Kinuha na rin nila ang pagkakataon na yon upang makapag-usap. Sayang, Kuya Christopher. Sigurado na ako na magagawa mong talunin yung aswang kanina eh. Kaya lang, bigla naman siyang tumakas. Halatang takot siya sa'yo eh. Tama ka. Naramdaman ko na mahina ang aswang na yon. Pero hindi malabo na magpalakas siya para makalaban siya sa akin sa susunod. Pero may naisip akong paraan para matalo natin ang aswang. Kailangan nating malaman kung sino siya, Eliseo. Hindi ba't sa panaginip mo, nakikita mo kung sino ang susunod niyang biktima? Hindi mo ba nalalaman kung sino talaga ang aswang? Nakikita ko lang po kung sino ang biktima. Pero hindi ko po nakikita ang mukha ng aswang. Hindi ko nakikita kung ano ang itsura niya kapag nasaan yung tao siya. Sayang. Kung meron lang sanang paraan para mapalakas pa ang kakayahan mo, baka sakaling makita mo rin kung sino ang aswang. Natahimik si Eliseo. Nakuha niya ang punto ni Christopher, ngunit wala siyang kilalang tao na may kakayahan na mapalakas o mas mapalawak pa ang kakaiba niyang kakayahan. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, ay nagdesisyon na sina Eliseo at Christopher na umuwi na sa kani-kanilang kubo upang makapagpahinga na. Pagdating ni Eliseo sa kubo nila, ay nagulat siya dahil gising pa si Mang Arturo. Nakaupo yun sa sahig at matiim na nakatingin sa kanya. Mang Arturo, bakit gising pa po kayo? Tama ba ang narinig ko, Eliseo? Magkasama kayo ni Christopher para tugisin ang aswang dito sa asyenda. Huwag mo nang subukang magsinungaling. Narinig ko ang pag-uusap nyo kanina habang hinahanap kita. Kasi nagising ako na wala ka rito. Totoo po.
Isa pong manunugis ng aswang si Kuya Christopher. Tapos po, yung kakayahan ko po na makita sa panaginip ko kung sino po ang susunod na bibiktimay ng aswang, yun po ang ginamit niyang paraan para malaman niya po kung saan magpapakita ang aswang. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang ginagawa mong bata ka? Paano kung mapahamak ka? Baka multuhin ako ng mga magulang mo kasi hinahayaan kitang gawin ang mga ganyang bagay. Bakit po, Mang Arturo? Patitigilin niyo po ba ako sa pagtulong ko kay Kuya Christopher? Pasensya na po, pero tutulungan ko pa rin siya hanggang sa mapatay niya ang aswang. Ito na po ang pagkakataon ko para magamit ko po sa tama ang kakayahan ko. Kaya sana po, suportahan niyo na lang po ako, Mang Arturo. Matagal na hindi nakapagsalita si Mang Arturo. Nakatingin lang ito kay Eliseo. Makalipas ang ilang sandali, ay marahan itong tumango. Siguro nga ay wala na akong magagawa para pigilan ka. 15 anyos ka na, Eliseo. Kahit paano ay kaya mo lang magdesisyon para sa sarili mo. Kung yan ang gusto mo, sige, hahayaan kita. Pero ipangako mo sa akin na mag-iingat ka at hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa mga magulang mo. Malaki po ang tiwala ko kay Kuya Christopher. Alam ko pong hindi niya ako pababayaan. Mabuti naman kung ganon. Sana'y talagang kaya kanyang protektahan, Eliseo. Kanina, narinig ko rin sa pag-uusap niyo na naghahanap kayo ng paraan para mapalakas ang kakayahan mo, tama ba? Tama po, Mang Arturo. Naisip po kasi ni Kuya Christopher na baka kapag lumakas ang kakayahan ko, ay makikita ko na rin po kung sino ang aswang kapag nasaan yung tao siya. Para sa ganun po, ay mas madali namin siya matatalo. Alam mo kasi, Eliseo, meron akong alam na paraan para mapalakas ang kakayahan mo na yan. Talaga po, Mang Arturo? Seryoso po kayo? Meron po kayong kilala na pwedeng palakasin ang kakayahan ko? Oo, meron ako kilala. At nasa harapan mo na siya ngayon. Ano po? Ikaw po yun, Mang Arturo? Tama ka. Ako nga yun. At bago ko ituro ang kailangan mong malaman, Eliseo, kailangan kong ipagtapat ang isang bagay sa iyo. Hindi mo na itatanong. Isa kong albularyo. Matagal na nga lang akong tumigil dahil mas binigyan ko ng atensyon ang trabaho ko rito sa asyenda dahil kailangan kong kumita na salapi. Pero ngayon, kailangan ko nang balikan ang pagkatao ko na yon upang tulungan ka, Eliseo. O siya, handa ka na bang malaman ng paraan kung paano mapapalakas ang kakayahan mo? Marahang tumango si Eliseo. Buo ang tiwala niya kay Mang Arturo dahil sa ilang taon nilang magkasama ay wala itong ibang inisip kundi ang kabutihan niya. Ngumiti si Mang Arturo. Tumayo ito at naglakad papunta sa isang maliit na kahon na nasa sulok ng kubo. Kinuha nito yon at inilapag sa harap ni Eliseo. Nang buksan ni Mang Arturo ang kahon, ay may laman yung babasaging bote na may laman na likido na ang kulay ay berde. Tila katasyon ng pinaghalo-halong mga dahon ng halaman. Ano po yan, Mang Arturo? Ito ang magpapalakas ng kakayahan mong makakita ng mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng iyong panaginip. Pero tandaan mo, Eliseo, hindi ganun kabilis ang epekto nito. Kailangan ay maging matyaga ka lang at maniwala sa kapangyarihan na ibibigay sa iyo ng likidong ito. Ano po kailangan kong gawin dyan, Mang Arturo? Uminom ka ng likidong ito bago ka matulog ngayong gabi. Pero isang kutsara lang. Ito ay halo-halong mga halamang gamot. Mabagal ang proseso nito, kaya huwag kang maiinip. Ngunit pagdating ng tamang oras, magsisimula kang makakita ng mas malalim at detalyado na katotohanan sa iyong mga panaginip. Kinuha ni Eliseo ang bote at tiningnan yun. Muli siyang nagpasalamat kay Mang Arturo
sa tulong nito sa kanya. Bago siya matulog ng gabing yon, ay uminom muna siya ng isang kutsara ng likidong yon. Halos bumaligtad naman ang sikmura ni Eliseo sa lasa ng likido. Sobrang pait nun na parang may kasamang bulok na isda. Ganun pa man, tiniis na lamang niya yon dahil alam niya na may magandang idudulot ang sakripisyo niya para sa kaligtasan ng mga trabahador sa asyenda. Sa loob ng ilang gabi ay walang palya na iniinom ni Eliseo ang likido na ibinigay ni Mang Arturo sa kanya. Kahit paano ay nasanay na siya sa lasa nun. Ngunit napansin ni Eliseo na wala na siyang napanaginipan na susunod na magiging biktima ng aswang. Ganun pa man, hindi niya yon binigyan ng kung anong kahulugan at inisip niya na sadyang wala pa naman talagang mabibiktima ang aswang kaya hindi pa siya nananaginip. Isang umaga, nagulat sina Eliseo at Mang Arturo nang makarinig sila ng sigawan sa labas ng kubo habang sila ay nag-aalmusal. Narinig nila na meron daw natagpo ang patay malapit sa manukan. Nagmamadaling lumabas si Eliseo at tumakbo siya papunta sa manukan. May mga tao na naroon na nagkakagulo hanggang sa nakita niya ang walang buhay na katawan ng isang lalaki. Maraming kagat at kalmot yon sa iba't ibang parte ng katawan. Nagulat si Eliseo nang may tumapik sa likod niya at nang lumingon siya ay nakita niya si Christopher. Ayon kay Christopher ay kailangan nilang mag-usap. Lumayo sila sa kumpulan ng mga tao at nag-usap sila sa ilalim ng isang puno ng mangga. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may mabibiktima na naman ng aswang? Hindi ba nag-usap na tayo? Kapag may nakita ka sa panaginip mo, ay sasabihin mo agad sa akin. Pero kuya, hindi ko nakita sa panaginip ko ang pagkamatay ng lalaking yun eh. Ilang gabi na nga akong walang napapanaginipan na kahit na ano. Paano hindi mo nakita, Eliseo? Umaasa ako sa'yo. Maraming buhay na nakasalalay sa kakayahan mong yan. Kung hindi mo nakikita kung sino ang susunod na biktima, paano natin sila maililigtas? Sorry naman kuya, hindi ko rin talaga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Pero hayaan mo, kapag nagkaroon ulit ako ng panaginip, ay sasabihin ko kagad sa'yo. Pasensya na talaga Kuya Christopher. Umaasa ako sa'yo, Eliseo. Malaki ang ginagampanan ng kakayahan mo para mapatay natin ang aswang. Hindi ako galit sa'yo. Nagagalit ako sa aswang dahil may napatay na naman siya. Sigurado ako na hindi siya titigil hanggat hindi natin siya napapatay. Determinadong tumango si Eliseo. Alam niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon nila sa asyenda. Bawat gabing lumilipas ay maaaring may magiging biktima na naman ang aswang. Kaya naman umasa si Eliseo na magiging maayos na muli ang mga pangitain niya sa kanyang panaginip. Matapos makipag-usap kay Christopher, ay bumalik na si Eliseo sa kubo nila. Nakita niya roon si Mang Arturo na nagbibihis na para pumasok sa trabaho. May pinatay na naman po yung aswang dito sa asyenda, Mang Arturo. Hindi ko po alam kung bakit hindi ko po napanaginipan ng pangyayari na yon. Sana po nailigtas namin siya ni Kuya Christopher. Siguro ay isa yung indikasyon na hindi lahat ay ipapakita sa panaginip mo, Eliseo. Lahat ng kapangyarihan ay may hangganan at kahinaan. Pero, ang sabi niyo po sa akin, di ba, lalakas po ang kakayahan ko kapag ininom ko gabi-gabi ang gamot na yon? Ginagawa ko naman po yun, pero bakit parang mas lalong humina po ang kakayahan ko, Mang Arturo? Dududa ka ba sa akin, Eliseo? Hindi naman po sa ganon. Malaki po ang tiwala ko sa inyo, Mang Arturo. Nagtataka lang po talaga ako sa nangyayari. Marahil ay parte lamang yan ang proseso sa paglakas ng kakayahan mo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na mabagal ang proseso niyan? Huwag kang mainip. Ang kailangan mong gawin ay maghintay. Maging matyaga ka lamang. Siguro nga po.
Pero sana po ay mapanaginipan ko pa rin kung sino ang susunod na magiging biktima ng aswang para mailigtas namin sila ni Kuya Christopher. Kinagabihan, habang tulog si Mang Arturo sa tabi ni Eliseo, ay gising na gising pa rin siya. Nakatingin siya sa kawalan at nag-iisip kung ano na ang nangyari sa kakayahan niya. Hindi nagtagal, tila hinila siya ng kung anong puwersa at unti-unting bumigat ang mata niya hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Nahulog si Eliseo sa isang panaginip. Natagpuan niya ang sarili niya sa harap ng bahay ni Aling Tinding na isang trabahador sa taniman ng gulay sa asyenda. Sumilip si Eliseo sa bintana at nakita niya si Aling Tinding na nagtatahi ng damit. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at walang babalang pumasok doon ang aswang. Nagulat si Eliseo nang makita kung paano mabilis na sumugod ng aswang patungo kay Aling Tinding. Hindi siya makakilos. Kitang-kita niya kung paano inatake ng halimaw ang kawawang si Aling Tinding at pinatay ito sa isang iglap. Biglang tumingin ang aswang kay Eliseo at nakita niya na unti-unting bumalik ang anyo nito sa pagiging tao. Ngunit bago pa niya tuluyang makita ang anyo ng aswang kapag tao ito, ay bigla naman siyang nagising. Kinaumagahan ay agad na nagtungo si Eliseo sa kubo ni Christopher. Masaya siya sapagkat muli siyang nanaginip kung sino ang susunod na bibiktimahin ng aswang at kung saan yun mangyayari. Oh, kumusta Eliseo? Anong meron at andito ka? Kuya Christopher! May napanaginipan po ako ulit. Talaga? Mabuti kung ganun. Sino susunod na bibiktimahin ng aswang? Si Aling Tinding po. Inatake siya ng aswang sa bahay niya. Mamayang gabi po yun mangyayari, sigurado po ako. Kung ganun, kailangan natin pumunta ron ngayong gabi. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Pagkakataon na rin natin yun para mapatay ang hayop na aswang na yun. Pero kuya, may isa pa pong magandang balita. Sa tingin ko po lumalakas na ang kakayahan ko. Sa panaginip ko kasi kagabi ay nakita kong nag-aanyong tao yung aswang. Pero biglaan na lang po ako nagising kaya hindi ko po nakita kung anong totoong itsura niya. Pero sigurado po ako, sa mga susunod ko pang panaginip ay makikita ko na po kung sino talaga ang aswang. Magandang balita nga yan, Eliseo. Ngunit, huwag mong pilitin ang sarili mo ha. Hayaan mo lang na ang panaginip mo na magpakita sa'yo ng dapat niyang ipakita sa'yo. Sa ngayon, mag-focus muna tayo kay Aling Tinding. Kailangan natin siguraduhin na ligtas siya mamayang gabi. Tumango si Eliseo at kahit ilang oras pa bago sumapit ang dilim, ay agad na niyang inihanda ang kanyang sarili. Pagkagat ng dilim, ay nagkita sina Eliseo at Christopher. Dala ni Christopher ang buntot ng pagi at itak nito. Nagtungo sila sa labas ng kubo ni Aling Tinding. Nagbantay sila roon habang nakatago sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pagdating nila sa bahay ni Aling Tinding, tahimik ang paligid. Walang senyales ng anumang kaguluhan. Dahan-dahan silang lumapit sa may pinto at nagdesisyong magbantay mula sa likuran ng mga puno, malapit sa may bahay. Matyaga silang naghintay sa anumang senyales ng paparating na aswang. Lumipas ang ilang oras pero walang aswang ang dumating. Inabot na sila ng madaling araw, ngunit walang pag-atake ng aswang kay Aling Tinding ang nangyari. Bakit ganun? Bakit wala pa rin yung aswang hanggang ngayon? Kanina pa tayo rito, kuya. Hindi kaya nagkamali ka? Sigurado ka ba na si Aling Tinding talaga ang nakita mo sa panaginip mo? Oo, kuya, sigurado ako. Si Aling Tinding talaga yun. Bakit ganun? Bakit wala pa rin yung aswang? Hindi po kaya alam ng aswang na nandito tayo kaya hindi niya itinuloy ang pagpatay niya kay Aling Tinding? Hindi na nagawang makasagot ni Christopher sa sinabing yun ni Eliseo nang bigla silang makarinig ng sigawan mula sa mansyon ni Don Paquito. Agad na napatingin sina Eliseo at Christopher sa direksyon ng mansyon. Ano yun, kuya? Para nagkakagulo sa mansyon ni Don Paquito. Halika, pumunta tayo ron para malaman natin.
Mabilis silang tumakbo patungo sa mansyon ni Don Paquito. Pagdating nila roon, nagkakagulo na ang mga kasambahay at ilang trabahador. Napansin nila si Don Paquito na duguan at wala ng malay habang sinasakay sa kotse. Isang kasambahay ang agad na tinanong ni Eliseo kung anong nangyari kay Don Paquito. Ayon sa kasambahay, inatake si Don Paquito ng aswang habang mag-isa itong nag-iinom sa balkonahe ng silid nito. Bigla na lang daw narinig ng mga kasambahay ang sigaw ni Don Paquito, kaya natulungan ito bago tuluyang mapatay ng aswang. Nang umalis na ang kasambahay, ay nagtatakang tumingin si Eliseo kay Christopher. Hindi yun ang inasahan niyang mangyayari sa gabing yun, dahil si Aling Tinding ang nakita niyang inatake ng aswang at hindi si Don Paquito. Bakit hindi si Aling Tinding ang inatake ng aswang, Eliseo? Sigurado ka bang siya talaga nakita mo? Oo nga kuya, sigurado ako. Sinagot ko na yan kanina, di ba? Kitang-kita ko po kung paano inatake at pinatay ng aswang si Aling Tinding sa panaginip ko. Pero bakit ganun? Bakit si Don Paquito ang inatake ng aswang? Ano ba nangyayari sa kakayahan ko, kuya? May mali eh. Hindi ko alam kung ano yung mali. Pero hindi ko maintindihan. Hindi makapaniwala si Eliseo. Noon pa man, laging tama ang kanyang mga panaginip. Hindi pa siya nagkakamali sa mga nauna niyang nakita. Ngunit ng sandaling yon ay tila iba na ang nangyayari. Sa palagay ko, sinasadya ng aswang na lituhin ka, Eliseo. Marahil ay alam niya na nalalaman mo kung sino susunod niyang biktima. Pero paano po niya magagawa yun? Hindi ko nga po kilala kung sino ang aswang para masabi niya na may ganito akong kakayahan. Hindi ko alam kung anong dapat nating gawin. Pero kailangan nating maging mas maingat. Hindi natin pwedeng asahan na laging magiging eksakto ang mga panaginip mo, Eliseo. Hindi ko na alam kung paano ko makikita kung sino ang susunod, kuya. Kung sino ang magiging biktima ng aswang sa mga susunod na gabi. Pakiramdam ko, wala na po akong maitutulong sa'yo, kuya. Eliseo, hindi to panahon para magduda ka sa sarili mo. Kaya natin to. Kailangan na natin pag-aralan kung paano gumagalaw ang aswang. Kung hindi natin malalaman kung sino ang susunod niyang biktima o kung saan siya susunod na atake, ay kailangan palagi tayong handa sa anumang pwedeng mangyari. Hindi na sumagot si Eliseo. Alam niyang tama si Christopher, ngunit hindi niya pa rin maalis sa sarili ang kabiguan na naramdaman niya para sa kanyang sarili. Isang hapon, habang nakaupo si Eliseo sa ilalim ng lilim ng puno, ay inisip niya ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Hindi pa rin niya maalis sa isip niya kung bakit hindi na nagiging tama ang mga panaginip niya. Dati-rati ay palaging tama ang panaginip niya. Palagi yung nangyayari sa realidad. Ngunit ng sandaling yon, tila ba may nagbago? Labis na nabahala si Eliseo. Naisip niya na kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari at mas naging mahina ang kakayahan niya. Napagdesisyonan ni Eliseo na puntahan si Mang Arturo. Nang makarating siya sa kubo nila, ay nakita niyang nag-aayos si Mang Arturo ng mga damit nila. Mang Arturo, may gusto po sana akong itanong eh. Okay lang po ba nakausapin kita ngayon? Tungkol ba saan? Sa mga panaginip mo na naman ba, Eliseo? Opo. Hindi ko na po kasi alam kung bakit hindi na po tumutugma ang nakikita ko sa panaginip ko sa kung ano ang mangyayari. Dati po laging tama, pero ngayon, puro mali na po napapanaginipan ko. Naisip ko lang po kung may mali ba sa ginagawa ko, baka binabawi na po ng Diyos ang kakayahan ko. Wala kang dapat ipag-alala, Eliseo. Magpatuloy ka lang sa pag-inom ng gamot na binigay ko sa'yo. Malaki ang may tutulong nun para bumalik ang kakayahan mong makakita ng hinaharap sa pamamagitan ng panaginip. Kailangan lang ng oras para umepekto ito ng husto.
Sige po, Mang Arturo. Magpapatuloy po ako sa pag-inom ng gamot. Magtiwala ka lang, Eliseo. Ganyan nga. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Muling nagtiwala si Eliseo kay Mang Arturo sa pagkakataon na yon. Alam niya na gaya niya ay walang ibang nais si Mang Arturo kundi ang tuluyang bumalik ang kakayahan niya nang sa gayon ay matukoy na nila kung sino nga ba talaga ang aswang sa hasyenda ni Don Paquito. Kinabukasan, matapos ang trabaho ni Eliseo sa manukan, ay nilapitan siya ni Christopher. Nagtungo sila sa kubo nito upang makapag-usap sila ng walang ibang tao na makakarinig. Nahalata ni Eliseo na balisa si Christopher ng sandaling yon. Eliseo, may itatanong ako sa'yo. Matagal mo na bang kasama si Mang Arturo? Oo, kuya. Matagal na kami magkasama. Siya na ang parang tumayong tatay ko mula nang mawala mga magulang ko dahil pinatay sila ng aswang. Meron ba siyang anak? Wala po. Alam kong hindi siya nakapag-asawa kaya sa pagkakaalam ko ay wala siyang anak. Bakit niyo naman po naitanong yon, kuya? Kasi kagabi, nakita ko si Mang Arturo sa labas ng asyenda. May kausap siyang isang lalaki na hindi ko kilala. Pero narinig kong tinawag ni Mang Arturo na anak ang lalaking yon. Nagulat si Eliseo sa sinabi ni Christopher. Napatitig siya sa malayo at bahagya siyang naguluhan sa nalaman mula kay Christopher. Teka, sigurado ka ba, kuya? Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. Sigurado ako, Eliseo. Narinig ko ng malinaw yun. Tinawag niyang anak ang lalaking kausap niya. Sa tansya ko kaedad ko lang ni lalaki. Baka kaibigan o inaanak lang yun ni Mang Arturo. Ang alam ko wala talagang anak si Mang Arturo eh. Kung meron man, bakit naman niya hindi sasabihin o babanggitin sa akin, di ba? Tumahimik ang dalawa. Nagkaroon ng duda si Eliseo kay Mang Arturo. Meron ka pang hindi alam tungkol kay Mang Arturo, Eliseo. Hindi porket matagal mo nang kasama ang isang tao, ay kilala mo na siya. Pero kung may anak siya, bakit naman niya itatago ang ganung bagay sa akin? Hindi ko rin alam ang sagot dyan, Eliseo. Pero mas mabuting mag-ingat tayo. Kung may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa kanya, dapat mong malaman kung ano yon. Pero sa ngayon, wala mo na tayong pagkakatiwalaan sa mga nandito sa asyenda, kundi ang isa't isa. Naiintindihan mo ba ako, Eliseo? Opo, naiintindihan kita, kuya. Tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo sa akin. Nang sandaling yon, ay naisip ni Eliseo si Mang Arturo. Sa mga sinabi ni Christopher, ay doon niya napagtanto na kahit araw-araw silang magkasama ni Mang Arturo sa iisang bubong, sa mahabang panahon, ay masasabi niya na marami pa rin siyang hindi alam sa matandang lalaki. Makalipas ang ilang araw, halos naging sunod-sunod na ang mga pagpatay ng aswang sa hasyenda ni Don Paquito. Pakiramdam ni Eliseo ay wala siyang silbi dahil hindi niya na natutulungan si Christopher para maiwasan ang mga pagpatay ng aswang. Sa bawat pagpanaw ng mga trabahador at residente ng hasyenda ay lalong nadadagdagan ang bigat sa dibdib ni Eliseo. Isang tanghali, habang nagpapahinga si Eliseo sa ilalim ng isang puno, ay lumapit si Christopher sa kanya. Ang lalim naman ang iniisip mo. Baka gusto mong ibahagi sa akin yan, Eliseo. Ikaw pala, kuya. Malungkot lang po ako. Pakiramdam ko kasi nawawala ng kakayahan ko na makakita sa panaginip kung ano ang susunod na gagawin ng aswang. Pakiramdam ko po, wala na. Wala na akong silbi sa inyo. Matanong lang kita, Eliseo. Meron ka bang napansin na kakaiba bago mangyari yan? Baka may ginawa ka o may nangyari na naging dahilan kung bakit parang nawawala na ang kakayahan mo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Eliseo bago niya sinagot ang tanong ni Christopher.
Si Mang Arturo! Oh, anong si Mang Arturo? Anong ibig mo sabihin? Ngayon ko lang napagtanto na simula po nang may gamot siyang pinainom sa akin, ay nagsimula na pong maging mali-mali ang mga panaginip ko, kuya. Teka, anong gamot? May sakit ka ba, Eliseo? Wala po akong sakit, kuya. Nabanggit ko kasi kay Mang Arturo na gusto kong mapalakas ang kakayahan ko. Eh, ang sabi po niya, kapag ininom ko ang gamot na yon, ay mas magiging malinaw at detalyado ang mga panaginip ko. Pero nasimulan ko nang inumin ang gamot na binigay niya, kabaligtaran po ang nangyari. Baka nga ang gamot na yun ang dahilan, Eliseo. Baka may kinalaman ng gamot na pinapainom sa inyo Mang Arturo sa pagkawala ng kakayahan mo. Baka imbis na palakasin ka, pinapahina ka ng gamot na yun. Pero kuya, bakit naman gagawin sa akin yun ni Mang Arturo? Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Kaya nga, sinabi ko sa'yo na ang isa't isa lang ang pagkakatiwalaan natin. Dahil sigurado tayo na parehas tayo ng layunin. Ganito, simula sa araw na to, huwag mo nang iinumin ang gamot na yon. Tapos pakiramdaman mo ang sarili mo at ang mga mangyayari sa'yo. Sabihin mo kagad sa akin ang mapapansin mo, ha? May mali sa ginagawa ni Mang Arturo. Maging mapagmatsyag ka. Hindi ko sinasabing masama siya, pero may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa kanya. Dapat nating alamin kung ano yon. Sige kuya, hindi ko na muna iinumin ang gamot na binigay niya sa akin at susubaybayan ko si Mang Arturo. Yan, ganyan niya ang gawin mo, Eliseo. Pero mag-iingat ka. Kung may tinatago si Mang Arturo, malalaman natin yan. Walang sikreto o baho ang hindi sumisingaw. Tumahimik si Eliseo at inisip ang lahat ng sinabi ni Christopher. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Matagal niya nang pinagkatiwalaan si Mang Arturo, ngunit sa puntong yon ay hindi na siya sigurado kung kakampi ba o kalaban ba niya ang taong kumupkup sa kanya. Masakit man pero kailangang ihanda ni Eliseo ang posibilidad na may itinatago nga si Mang Arturo. Isang gabi, mag-isang nakaupo si Eliseo sa labas ng kubo. Nakatanaw siya sa kalangitang puno ng bituin. Kinakausap niya sa isip niya ang kanyang mga magulang. Humingi siya ng gabay sa mga yon, sa mga dapat niyang gawin. Maya-maya pa ay lumabas si Mang Arturo mula sa kubo. Tumayo ito sa tabi niya. Hindi ka pa ba matutulog, Eliseo? Maya-maya na po ako matutulog, Mang Arturo. Hindi pa po kasi ako inaantok eh. Eliseo, napapansin kong hindi mo na iniinom ang gamot na ibinigay ko sa'yo. Natigilan si Eliseo. Bigla siyang nanlamig at agad siyang nag-isip ng idadahilan niya kay Mang Arturo. Gabi-gabi ko pa rin pong iniinom yun, Mang Arturo. Siguro po hindi nyo lang po napapansin. Ganun ba? Eh mabuti naman. Kailangan mong ubusin ang isang bote ng gamot na yon, Eliseo. Malaking tulong yun para sa kakayahan mo. Sa totoo lang mas lalo ka pang lalakas basta maghintay ka lamang. Huwag kang maiinip. Naniniwala naman po ako sa inyo. Ay, oo nga pala. Sandali lang po at iinom lang po ako ngayon. Baka makalimutan ko pa. Nang pumasok si Eliseo sa kubo, ay sinundan siya ni Mang Arturo. Kinabahan siya at naisip niya na baka nais makasiguro ni Mang Arturo na umiinom pa rin siya ng gamot na ibinigay nito. Kumuha ng kutsara si Eliseo at inilabas niya ang bote ng gamot. Naglagay siya nun sa kutsara. Habang nakatingin si Mang Arturo, ay inilagay niya sa loob ng bibig niya ang kutsarang may lamang gamot. Ngumiti pa nga siya kay Mang Arturo pagkatapos. O sige na, matutulog na ako, Eliseo. Ikaw na ang bahalang magsarado ng pinto at bintana. Tumango si Eliseo. Walang kaalam-alam si Mang Arturo na nasa loob pa rin ng bibig niya ang gamot at hindi niya yon nilunok. Nang tumalikod si Mang Arturo para maglatag ng banig, ay agad na idinura ni Eliseo ang likido sa batalan. Agad niya yung binuhusan ng tubig upang hindi na yon makita ni Mang Arturo.
Sa pagkakataon na yon ay kay Christopher na siya nagtiwala. Nais niyang malaman kung babalik ba ang kakayahan niya kapag tumigil na siya sa pag-inom ng gamot na yon. Sa pagtulog ni Eliseo kinagabihan ay dinalaw siya ng isang panaginip. Nasa gitna ng isang kagubatan si Eliseo at nang sumulyap siya sa likod ay natanaw niya si Mang Arturo. Isang aswang ang umatake kay Mang Arturo at agad nung kinagat sa liig ang matandang lalaki. Sumigaw si Mang Arturo. Sinubukang tulungan ni Eliseo si Mang Arturo, ngunit hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Napabalikwas ng gising si Eliseo sa panaginip niyang yun. Sa lahat ng naging panaginip niya, ay yun ang pinaka nakakatakot dahil si Mang Arturo ang nakita niyang pinatay ng aswang. Pagtingin niya sa kanyang tabi ay wala si Mang Arturo. Tumayo si Eliseo at nang lumabas siya ng kubo ay nakita niya si Mang Arturo na nagkakape sa labas. Eliseo, ang aga mo namang magising. Aba, 4:00 pa lamang ng madaling araw. Mang Arturo, kailangan niyo pong mag-ingat. Nanaginip po kasi ako eh. Ikaw po ang susunod na magiging biktima ng aswang. Abay, parang imposible naman yung sinasabi mo, Eliseo. Ako? Mabibiktima ng aswang? Abay, malabong mangyari yan. Hindi ako kagaya ng ibang tao rito sa asyenda na walang pag-iingat. Isa pa, akala ko ba'y mali-mali pa rin ang napapanaginipan mo? Baka naman hindi yan mangyayari kagaya ng mga napanaginipan mo nitong nakaraan. Pero iba po talaga yung panaginip ko tungkol sa inyo eh. Parang totoo po talaga siya. Pakiusap po, Mang Arturo. Mag-iingat po kayo. Oo na, sige na. Saka, kahit hindi mo naman ako sabihan palagi ako nag-iingat. Sige na iyo, inaantok ka pa. Matulog ka na lang ulit. Ngunit hindi na nagawang makabalik ni Eliseo sa pagtulog. Imbis na muling mahiga, ay dumiretso siya sa kubo ni Christopher. Mahigit 1 linggo na siyang hindi umiinom ng gamot na ibinigay ni Mang Arturo at simula nang hindi niya na yun ininom, ay noon lang ulit siya nagkaroon ng ganong panaginip na parang totoo. Malakas na kinatok ni Eliseo ang pinto ng kubo ni Christopher. Bumukas yun at bumungad sa kanya ang pupungas-pungas na si Christopher. Ano ba, Eliseo? Parang paaga ng paaga ang pagpunta mo rito ah. Kuya, nanaginip po ako ulit. Nakita ko po kung sino ang susunod na magiging biktima ng aswang. Sino? Si Mang Arturo po. Sinabi ko na po sa kanya pero ayaw niya po makinig sa akin eh. Binaliwala lang niya po ang babala ko. Sigurado ka ba na tama na yung panaginip mo, Eliseo? Sigurado na po ako, kuya. Iba po yung pakiramdam ko talaga eh. Si Mang Arturo talaga ang susunod na bibiktimay ng aswang. Sa tingin ko po, bumalik na po ang kakayahan ko simula nung hindi ko na iniinom yung gamot na ibinigay niya sa akin. Mukhang tama nga hinala natin na may kinalaman ng gamot na yon, kaya humina ang kakayahan mo, Eliseo. Kaya nga, kuya. Pero ano pong gagawin natin ngayon? Kailangan natin protektahan si Mang Arturo. Ngunit kailangan din nating alamin kung bakit kanya binigyan ng ganong klase ng gamot. Sa kabila ng pagbigay ni Mang Arturo kay Eliseo ng gamot para humina ang kanyang kakayahan, ay nanaig pa rin sa kanya ang kagustuhan niyang protektahan si Mang Arturo. Mas nangibabaw pa rin sa kanya ang magagandang bagay na ginawa nito para sa kanya kaysa sa isang pagkakamali na nagawa nito. Gabi-gabi ay walang sawang nagbabantay sina Eliseo at Christopher kay Mang Arturo. Walang kaalam-alam si Mang Arturo na palaging nakamasid dito sina Eliseo. Ngunit lumipas ang ilang gabi ay wala pa ring pag-atake ng aswang ang nangyari kay Mang Arturo. Ilang gabi na tayo nagbabantay dito pero mukhang wala namang nangyayari kay Mang Arturo. Baka naman hindi pa rin bumabalik ang kakayahan mo, Eliseo. Kuya, malakas ang kutob ko na maayos na ulit ang panaginip ko.
Ang kailangan lang natin gawin ay ipagpatuloy ang pagbabantay kay Mang Arturo para masiguro natin ang kaligtasan niya. Isang gabi, mag-isang palihim na pinanood ni Eliseo si Mang Arturo. Hindi niya kasama si Christopher dahil may inutos dito si Don Paquito. Makalipas ang ilang sandali, ay nakita niyang lumabas ng kubo si Mang Arturo. Mabilis na sinundan ni Eliseo si Mang Arturo papunta sa loob ng gubat. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na sa paglalakad si Mang Arturo. Si Eliseo naman ay nagtago sa likod ng isang malaking bato. Isang lalaki ang lumapit kay Mang Arturo. Maliwanag ang buwan, kaya kahit paano ay nakita ni Eliseo ang mukha ng lalaki. Yun nga lang, hindi yun pamilyar sa kanya. Noon lamang niya nakita ang lalaking kinatagpo ni Mang Arturo sa gubat. Anong kailangan mo sa akin at gusto mo akong makausap? Romano, gusto kong itigil mo na ang pagpatay sa mga trabahador dito sa asyenda. Mas makabubuting umalis ka na lang dito, anak. Kumikilos na sina Eliseo at Christopher para tugisin ka. Ayoko mapahamak ka, lalo na't alam kong isang mahusay na manunugi si Christopher. Hindi ako aalis dito. Ikaw ang nagpapunta sa akin dito. Kaya bakit ngayon ay bigla mo na lang akong papaalisin? Kailangan kong mabuhay. Alam mong hindi ko kayang hindi kumain ng tao. Nagulat si Eliseo sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ang kausap ni Mang Arturo ay ang anak nito. Ang gumulat pa sa kanya ay mukhang si Romano, ang aswang sa asyenda ni Don Paquito. Saan mo nang umalis, Romano? Hindi ka naligtas dito, maniwala ka sa akin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Umalis na ako sa dati kong lugar dahil nalaman ng mga tao doon ang sekreto ko. Dito na lang ako magtatago malapit sa'yo. Isa pa, hindi ako nauubusan dito ng kakainin gabi-gabi. Pakiusap naman, anak. Hindi na kita kayang protektahan. Kapag naubos na ni Eliseo ang gamot na pinapainom ko sa kanya, ay tutugma na naman ang panaginip niya sa mga mangyayari. At kapag nangyari yon, malaki na ang posibilidad na malaman ni Eliseo ang sikreto nating dalawa. Sasabihin niya yung kay Christopher at madali kanyang mapapatay. Makinig ka naman sa akin, anak. Hindi ako natatakot sa kanila. Kung gusto mo, ay sila na ang isunod ko eh. Huwag mong gagalawin si Eliseo. Parang anak ko na ang batang yon. Hindi mo siya pwedeng saktan, Romano. Kapag ginawa mo yon, ako makakalaban mo. At talagang sasaktan mo ako para sa Eliseo na yon? Ako, na sarili mong anak? Wala ka talagang kwentang ama. Alam mo, sawang-sawa na akong kinokontrol mo ko sa asyenda na to. Ang mabuti pa siguro ay mawala ka na ng tuluyan para mapatay ko na ang lahat ng tao rito. Hindi lang si Mang Arturo ang nagimbal nang unti-unting nagbago ang anyo ni Romano. Maging si Eliseo ay hindi makapaniwala nang makita niya si Romano na nag-anyong aswang. Agad na naalala ni Eliseo ang panaginip niya na inatake at pinatay ng aswang si Mang Arturo. Doon niya napagtanto na mangyayari na ang panaginip na yon sa sandali na yon. Ano ginagawa mo? Ako ang tatay mo, anak! Tatay nga kita, pero ikinahiya mo ako. Mabuti pa si nanay, hindi niya ako itinatago. Sa bagay, tao ka nga pala, habang si nanay ay kagaya kong aswang. Masyado kang nakasarili, kaya mas mabuti pang patayin na lang kita. Hindi na nagdalawang isip si Eliseo. Dumampot siya ng malaking bato mula sa lupa at buong lakas niyang ibinato yun kay Romano. Tumama ang bato sa ulo ni Romano at naging dahilan upang pansamantalang mapigilan ang pag-atake nito kay Mang Arturo. Bumaling ang aswang kay Eliseo. Nanlilisik ang mga mata nun at naglalaway na akala mo ay gutom na gutom. Natigilan si Eliseo. Alam niyang hindi niya kayang labanan ng aswang ng mag-isa.
Mabilis na sumugod ang aswang sa kanya. Napapikit na lamang si Eliseo at hinintay ang mapait niyang kapalaran. Subalit nang marinig niya ang malakas na sigaw ng aswang, ay agad niyang ibinukas ang kanyang mga mata. Tila nakakita ng pag-asa si Eliseo nang makita niya si Christopher na paulit-ulit na hinahampas ng buntot ng pagi si Romano. Sa wakas, hayop kang aswang ka! Nagkaharap din tayo! Papatayin kita, gaya ng ginawa mo sa nanay ko! Walang nagawa ang aswang kundi ang umatras ng umatras. Nang mapasandal yun sa isang puno, ay agad na sinaksak ni Christopher ang aswang sa tiyan gamit ang dala nitong itak. Malakas na itinulak ng aswang si Christopher. Sumugod yun kay Christopher, ngunit hindi nagpakita ng takot ang manunugis. Sinalubong nito ang aswang at nagpambuno ang dalawa. Mabilis at malakas ang bawat galaw ng aswang, ngunit determinado si Christopher na tapusin ang laban. Huwag, Christopher! Huwag mo siyang patayin! Anak ko siya! Maawa ka sa kanya! Hindi pinakinggan ni Christopher ang pakiusap ni Mang Arturo. Nang makakita ng pagkakataon si Christopher, ay buong lakas nitong sinaksak sa liig ang aswang gamit ang kanyang itak. Nang hugutin nito ang itak, ay sumirit ang dugo ng aswang sa liig. Hindi pa roon natapos ang pag-atake ni Christopher at sunod na itinarak nito sa dibdib ng aswang ang kanyang itak. Yun na ang naging dahilan para tuluyang bumagsak ang aswang sa lupa at mawalan ng buhay. Umiiyak na nilapitan ni Mang Arturo si Romano at mahigpit na niyakap. Anak! Anak ko! Patawarin mo ako! Humahagulgol si Mang Arturo habang yakap-yakap ang katawan ni Romano. Lumapit si Eliseo kay Mang Arturo. Hindi pa rin siya makapaniwala na anak ni Mang Arturo ang aswang. Nahihiyang tumingin si Mang Arturo kay Eliseo. Nagkamali ako, Eliseo. Ang akala ko mapoprotektahan ko siya rito. Pero masyado na siyang naging agresibo. Hindi ko na siya nakontrol. Patawarin mo ko. Patawarin mo kami ng anak ko. Totoo po ba ang narinig ko kanina tungkol sa gamot na ibinigay niyo sa akin? Ang gamot na ibinigay ko sa iyo, Eliseo, hindi yun para palakasin ang kakayahan mo. Sadyang ginawa ko yun para pahinain ka. Para hindi mo madiskubre agad ang tungkol kay Romano. Gusto kong protektahan ang aking anak. Pero hindi ko naisip ang mga magiging resulta ng ginagawa ko. Patawarin mo ko, Eliseo. Patawarin mo ko. Napaluwa si Eliseo sa kanyang narinig. Gusto niyang magalit kay Mang Arturo dahil kahit paano ay may kinalaman ito sa mga trabahador na namatay ng dahil sa anak nitong aswang. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ni Eliseo ang kalungkutan ng isang ama na nawalan ng isang anak. Mang Arturo, naiintindihan ko po kayo. Ginawa mo lang po ang sa tingin mong makakabuti. Hindi madali para sa isang ama na mawala ng isang anak. Pinapatawad na kita. Ang hindi ko lang alam ay kung mapapatawad ka ng mga pamilya ng mga naging biktima ng anak mo. Nang gabing yon, naunawaan ni Eliseo ang tunay na halaga ng pagmamahal ng isang magulang, na sa kabila ng mga pagkakamali at kasamaan ng isang anak, ang puso ng isang ama ay laging nag-aasam ng proteksyon para sa anak nito. Matapos ang lahat ng nangyari sa asyenda ni Don Paquito, nagpaalam na si Christopher kina Eliseo at Mang Arturo. Tapos na ang misyon nito sa lugar na yon, kaya wala na itong dahilan upang manatili pa roon. Inilihim din ni Eliseo ang pagkakasangkot ni Mang Arturo sa mga pagpatay ng aswang sa asyenda
upang madali itong makapagsimula ng bago nitong buhay. Habang paalis si Christopher ay hinabol yun ni Eliseo habang dala ang isang bag na ang laman ay mga damit niya. Kuya Christopher! Kuya Christopher, sandali lang! Oh, bakit Eliseo? May nakalimutan ka bang sabihin sa akin? Kuya, sasama na ako sa'yo. Gusto kong tulungan ka sa mga misyon mo lalo na sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Alam ko, kuya, na malaki ang may tutulong ng kakayahan ko sa'yo. Teka, sigurado ka ba Eliseo? Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na hindi laro tong ginagawa ko. Alam ko, kuya, wala rin akong dahilan para manatili pa sa lugar na to. Saka, gusto kong gamitin ang kakayahan ko sa pagtulong sa mga tao, kagaya ng ginagawa mo. Sandaling natahimik si Christopher. Kinabahan si Eliseo dahil baka hindi pumayag si Christopher sa gusto niyang mangyari. Ang bihira ka talagang bata ka, oo. Sige, magiging magandang tambalan natin, Eliseo. Okay, pumapayag na akong sumama ka sa akin. Mag-partners na tayo ngayon. Simula ng araw na yon ay nagsimula ang samahan ni na Eliseo at Christopher bilang magkasangga sa pakikipaglaban sa mga aswang. Si Eliseo na nakakakita ng hinaharap sa kanyang mga panaginip at si Christopher na isang biyasang manunugis ng aswang. Magkasama nilang hinarap ang mga panganib at sa bawat bayan na kanilang pinupuntahan ay palagi nilang daladala ang determinasyong sagupain ang kasamaan.